At ATS, we are grateful to journey with our alumni as they follow God's calling. Recently, we visited Pastor Jaime Ibe and his wife to hear their story, past, present, and how ATS has impacted their ministry and lives. I'm Pastor Jim. Ako ang senior pastor dito sa Lord's Way for 32 years. I started here with 10 to 15 members. I came from Quezon City. Nag-decide kami ng misis ko 1992 to migrate ba yung tawag doon dito sa Kalumpit because I want to pastor dito sa Kalumpit. From there, ay nag-start kami sa garahe ng bahay na inuupahan namin. To make the long story short, after 32 years dito, na sa bagong building na kami, which we built during the pandemic. Before ATS, I was a drug user. Tapos ako ng BS Chemistry from UST, and then I got saved 1982. Kalalabas ko sa rehab noon. And then nung magbabalik ako sa work ko as chemist, nung mag-a-apply na ako ulit, kasi noong ma-born again ako, wala akong trabaho, on and off ako sa mga companies na pinasukan ko. So noong ma-born again na ako, ay nung mag-a-apply ako ulit as chemist, parang hindi ko feel na yun ang kalooban ng Panginoon. Nagtanong-tanong ako sa mga pastor kung paano malalaman yung kalooban ng Diyos. Inopen ko yung sarili ko na mag-serve sa Panginoon as full-time. Sa kaka-apply ko, nag-a-apply ko ng scholarship para makapag-aral ako ulit sa ATS. Doon ko narinig yung ATS from Mike Lacanilao. Siya ang National Director ba yung tawag sa kanya noon ng Back to the Bible Ministry. Sabi niya sa akin, may 4-year course na, kailangan mo na graduate school. Hindi ko makakalimutan ng ATS. I was only 1 year old as a Christian. Nag-decide ako, mag-aral ako ulit. Kasi sabi ko, kung magpapastor ako, kailangan mag-aral ako. Ang background ko is chemistry. Ang ATS, hindi lang siya theological education. Actually, parang naging naging spiritual formation sa akin. Kasi bata lang ako, tapos yung mga kaklase ko, may mga pastor, may matatagal ng Christian. So, I look up to them. Parang ang babait ng tao. Okay? Galing ako sa magulong pamumuhay. Pero pag I'm at ATS, it's so nice. People are very nice, very helpful. Talagang ginamit ng Panginoon yon to form my faith. At doon ako tinuruan ng Panginoon how to live by faith. Nung nag-aaral ako sa ATS nga, self-reporting ako. Hindi ako sabi ko sa mga parents ko, hindi nyo na ako pag-aaralin. So, nag-ano lang ako ng scholarships. Now, there are times na talagang kulang. Pupunta ako sa office, makikiusap ako, kung pwedeng next week na lang ako magbabayad o something like that. Sasabihin sa akin, bayad ka na. 3 beses, ilang beses yon. So, yun, siyempre mabibigla ako. Ngayon nga, ang Panginoon, tinuturuan niya ako how to trust Him. Actually, yung buong pag-aaral ko, I've been trusting God. Sinabi ko sa mga parents ko, ang Panginoon ang magpapaaral sa akin. Hindi ko alam hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ang nagbabayad sa akin. So, ganun. Kaya, noong somehow, ay nandito na ako, naisip ko na why not give some of my blessings sa ATS. Ayun, so naisip ko na scholarship fund. I really want to be involved in evangelism and missions. So I took program ko is Master of Divinity Major in Missions. Inano sa akin ng Panginoon is how to live by faith, and then of course theological education is very important. Naalala ko nga nun, 1 year ako sa Panginoon, and then first class ko, Romans, tapos yung tatanungan kami, ano ba, pre-trib ka ba? Post-trib ka ba? Ano kaya pinag-uusapan ito? Mid-trib ka ba? Yun ang usapan. Hindi ko alam yun. No, itong mga klase ko, mga pastor, matatagal na. So, pagpasok sa library, kako ito pala yung pinag-uusapan. Wala akong view. Hindi ko alam view ko ano. Ang isa sa mga paborito ko na is hermeneutics. How to interpret the Bible. Theology nun, gustong-gusto ko yung theology, study of God. Bago ako sa Panginoon,
Tapos dinefine namin ang God. Tapos yung Filipino Pastoral Counseling. Si Pastor Castillo. Yun, tinuruan ako ng ATS how to study. How to prepare sermons. Yung habit of studying, kasi kailangan mo sa pastoral yan eh. You have to really have some habit of study, how you study. So, major part ko ngayon as a pastor, nag-aaral. Every morning yan ang study period ko sa pastor. Hanggang ngayon, all my organization, mga ganun, panghapon yan. No? Good for me now, meron na akong staff that could help me in many, many ministries sa church. And we have many volunteers as a pastor. Halos araw-araw nakikita kami. Yung office kasi malapit sa ATS. Nagpapa-inspire ako sa kanya siguro pag nakikita ko siya. Pag nakikita niya ako, nai-inspire siya. Dahil wala naman kasi siyang pera. So, ang isang support ko sa kanya, yung hindi na ako nagpapalibre. So, pag magde-date kami, laging sa mumurahin sa Parks and Wildlife na walang entrance. Tapos ayun, mais lang yung merienda namin. Palagi ko naka-inspire sa kanya dahil sinabi ko, ang gusto ko mapangasawa ay pastor. Yeah. So, ang bala ko talaga, mag-aaral muna ako, then bago ako magpapastor full-time, mag-aasawa muna ako. Alam naman niya, pagkatapos nun, kasal na. Masipag siya mag-aaral. Lagi siya nagbabasa. I-share ko lang din kasi nung nag-aaral siya, di ba, scholar siya, no? Talagang pinoprovide ng Lord yung tuition niya. Tapos yung ate ko, naalala ko every week binibigyan ko siya, 150 pesos yun. Pag pero naglibre sa akin, hapon, thank you, Lord. Na-ex na. Nag-survive. 3 years yun, no? Tinapos ko nga yung 3-year course kong yun, 2.5 years. Nagsa-summer ako, hindi ako nagbabakasyon. Nag-taking modules, Christmas vacation, tapos yung summer. Ganyan. Ang first to pastorate ko is Pasig. And then, join ako ng CBAP. Then after 3 years, nag-decide ako una. Tapos pinilit ko siya. Bumalik kami sa Kahirap kasi nung decision niya. Yeah. Actually, wala namang nag-agree sa kanya na umuwi kami sa Bulacan. Maganda yung church na pinapastora namin sa Quezon City. Middle class, yung community, merong bahay, may sasakyan. Tapos uwi kami sa Bulacan na kasi tanggal lahat. Alam mo, pinag-fasting ko pa yun. Na umalis, makauwi ako sa probinsya. Sabi ko, siguro, ang pagpapastor sa probinsya, petics lang. Kasi probinsya. Pero nung nandito na ako, the Lord changed my heart. Hindi pala pwedeng mag-petics yung pastor. Kasi nung pag-uwi ko dito, I want to be a pastor with business. Nag-invest ng konti sa meron kaming konting business with my brothers, family namin. May pawn shop, yung kapatid ko nasa buy and sell. So nag-invest ako doon para inisip ko, susuportahan ko yung sarili ko as a pastor. There was a time na kinausap ko siya, sabi ko, pag binigay sa atin yung 2 units doon sa Felisa, kasi sabi ni Kafel, ikinwento ko sa iyo, bibigyan kami 2 units, kami magpapagawa. Pag natuloy yun, sabi ko, ang commitment ko sa Panginoon, lahat ng savings natin sa bangko, bibigay natin. 2 days ako hindi kinakausap. Pag-uwi namin sa probinsya, against na sa akin eh. Wala kaming support dito nung magsimula kami. Noong una talaga ayoko. Sabi ko, naku, nakanawasa sa Quezon City. Dito mag-aaral yung mga anak. Saan mag-aaral yung mga anak ko? Bata pa sila noon eh. 3 and 5. Parang lahat against sa amin. Tsaka yung from Fairview kasi sa Back to the Bible, 15 minutes lang noon yung biyahe. Ganun kadali. Tapos bigla kang from Bulacan to West Avenue. Kasi nag-adjust nun. Kasi lumuluwas siya eh. It's faith. The Lord has taught me sa ATS time pa lang to live by faith. Kaya yung mga decisions ko, yung by faith, or sasabihin nila iba, suicide. Pero hindi. Actually, nung ginagawa itong building na ito, we started with, nung pa-sketch ko ito, sabi nung architect sa akin, 14 million. Meron kaming 6 million sa bangko, sa church namin. Sabi ng mga members, leaders ko, Pastor, pagawa na natin. Pag pinagawa na natin yan, start tayo 6 million, lalabas na yung pera. Sige ka, pagawa natin. And during that time, I was reading George Mueller. George Mueller is one of my heroes of faith. So binabasa ko yung niya, sabi ni George Mueller, Panginoon, binigyan niyo po ako ng lot.
Pero hindi ako magsisimula hanggat hindi niyo ako bibigyan ng pera for the building. Nabasa ko yon. Nag-meeting kami ulit. Sabi ko, hindi, ganito gawin natin. 14 million ang sabi ng architect. May 6 million tayo sa bangko. Ganito, yung 8 million, mag-pledge tayo. Hanggat walang 8 million pledges, 6 million in bank, 8 million pledges, hindi tayo mag-start. So, ganun. Sabi ko, ganun gawin natin. Tapos, nag-agree kami. So, gumawa ko ng pledge card. 1 million ang pinakamataas, 500,000, 300,000, 200,000, 100,000. Ang pinakamababa is 5,000. Di-launch namin sa church yun, and everything was online. In 2 months, yung 8 million pumasok. Nung meron ng 14 million, ni-launch na namin. Nung wala ng 6 million, sabi ni Net, mag-fasting na tayo. Wala nang pera. Sige, fasting na. So, nag-declare kami fasting the whole week. Online yan. Nagpa-fast kami. So, sinabi namin, sabi ko sa mga tao, ngayon pa lang po tayo magtitiwala sa Diyos. Kasi dati may 6 million tayo. So, sinasabi namin sa mga tao, ang withdrawals po natin, ang kailangan yan, every week, half million. Sis, alam mo, yung palang pledge na yun, totoo. Kung marinig mo yung mga testimonies ng mga members namin, how their faith was rising up, nakaka-inspire. So, praise God. Talagang kamay ng Diyos. Parang panahon ng Acts, nagbebenta ng alahas. Yun, Si ito. June, itong nagbenta ng lupa yun. Nagbenta yan ng lupa. Yun, sa Batangas. Yung isa, na-fulfill na yung pledge niya. Pero sabi ko, parang gusto ko pang sumama. Tapos, nag-sign na naman siya ng pledge. Na-fulfill na niya, ito single mother. Walang income na regular. Ang Diyos, if it is His will, you make a decision by faith, hindi ka niya pababayaan. Nung kasing ginagawa ito, yung some of my friends, nagpagawa rin sila. I have 2 friends na nagpagawa rin ng building. And then one of them told me, Pastor, sabi niya, pag nagpagawa ka ng building, luluhod ka. May stretch yung faith mo. Modesty aside, nung ginagawa ito, kampante ako. Hindi ako nag-worry. Kampante talaga ako that everything will be provided for. So the Lord gave me a word. I was reading the gospel. So sabi nabasa ko, and I will be lifted up and I will draw people unto me. Sabi ko, ang ganda nito So ang magiging building purpose namin is to exalt the name of Jesus for the salvation of many people here and abroad. Siguro sa mga estudyante, kung sa mga gustong pumasok sa ATS, kung talagang tinatawag ka ng Panginoon na magpastor, maganda talaga mag-aral. Mag-aral. Maganda mag-aral. Maano ka yung ano mo mahahasa ka sa pag-aaral kasi kakailanganin mo pag nagpastor ka na, hindi ka pa rin titigil sa pag-aaral. Pero pag nag-aaral ka, natuto ka na mag-aral, siyempre, you will develop the habits. And then, kung tinatawag ka talaga ng Panginoon, magtiwala ka, the Lord will provide. And you will see amazing things kung paano ipoprovide yung mga needs mo. Yeah. Nakakailanganin mo rin sa ministry. Pag nasa ministry ka, you have to live by faith. Kailangan din.